Isang ordinaryong araw. Hanggang sa may isang insidenteng nagpabago sa lahat. Sa loob lamang ng ilang minuto, isinara ang buong gusali. Wala nang makalalabas. Pero ang tunay na bangungot, hindi ang quarantine. Dahil ang mga nilalang na ito, hindi ordinaryong zombie. Habang tumatagal, mas lalo silang nagiging matalino at mas nakamamatay. Habang paakyat sila para makaligtas, mas lumalapit sila sa pinakamatinding katotohanan. May makakalabas pa ba? O tuluyan ng magiging bahagi sila ng colony? Ito ang kwento ng colony. Simulan na natin. Sa gusali ng Dongwuri, tinawagan ng siyentipikong si Yang Chul ang pulisya upang bigyan sila ng babala na nagpaplano siya ng isang pag-atake ng terorista. Kumuha siya ng karayom at tinurak ang isang viral strain sa kanyang sariling katawan habang ipinaliwanag na siya lang ang bakuna. Sa parehong gusali, nagdaraos ng isang komperensya ang Chains Bio. Inimbitahan ng dating asawang si Gyusong ang biotechnologist na si Sehong upang bigyan siya ng trabaho sa kumpanya. Kinutya ni Sehong si Gyusong dahil sa pagmamalasakit sa kanyang dating asawa kahit na may bago na itong asawa at inamin na pumunta siya dahil nakatanggap ito ng isang personalized na imbitasyon na may mahiwagang patulang mensahe. Sa entablado, pinag-usapan ng CEO na si Woo Chul ang tungkol sa isang slime mold na may kakayahan sa cell regeneration na nagpagaling sa isang daga mula sa paralisis nito. Nang makita niya si Yang Chul sa likuran, natigilan siya sandali bago nagbiro na napagpasyahan na ang agham ay maaaring lumikha ng isang lipunan kung saan ang mga tao ay hindi maaaring magkaroon ng masamang pag-iisip tungkol sa iba. Samantala, si Yoon Sok ay kumakain ng tanghalian kasama ang kanyang kapatid na naka-wheelchair na si Yoon Hee. Nakalulungkot, malapit nang magsimula ang mga shift ni Yoon Sok, kaya nagpasya si Yoon Hee na galugarin ng mall ng mag-isa. Pagkatapos ng komperensya, ipinakilala ni Gyusong si Sehong kay Woo Chul. Gayunpaman, naantala ang kanilang pagpupulong nang makatanggap si Woo Chul ng tawag mula kay Bong Suk, isang miyembro ng Counter-Terrorism Squad. Nang banggitin ni Bong Suk si Yang Chul, agad na ipinagpaliban ni Woo Chul ang pagpupulong at lumabas ng silid. Nainis si Sehong, kaya sinabihan siya ni Gyusong na sumunod sa kanya upang ibigay sa kanya ang kanyang business card. Sa pasilyo, nalaman ni Woo Chul ang tungkol sa banta ni Yang Chul at na malapit nang dumating ang Counter-Terrorism Squad. Pumasok siya sa VIP room at sinundan siya ni Yang Chul na nakita ni Sehong. Inakusahan ni Yang Chul si Woo Chul ng pagguha sa kanya para lamang nakawin ang kanyang pananaliksik at tanggalin siya sa trabaho. Gayunpaman, itinuro ni Woo Chul na ang pananaliksik ni Yang Chul ay hindi maaaring gamitin kahit saan. Nang sabihin ni Yang Chul na dinadala niya ang sangkatauhan sa susunod na antas, tinawag siya ni Woo Chul na isang baliw at itinulak siya sa pinto, sinabihan siyang umalis. Sa pasilyo, nakita ni Sehong ang tensyong ito at nagpas siyang umalis. Pagkatapos ay inakusahan ni Woo Chul si Yang Chul ng paghingi ng pagkalipol ng tao. Ngunit nilinaw ni Yang Chul na ito talaga ang pagsilang ng isang bagong sangkatauhan na may perpektong komunikasyon at walang selos o hinala. Natawa si Woo Chul sa ideya at binigyan siya ng sarkastiko na double thumbs up habang tinatawag siyang baliw. Nang paalis na sana si Woo Chul, tinurukan siya ni Yang Chul ng mga pathogen sa leeg. Isang galit na si Woo Chul ang nagpagulong-gulong kay Yang Chul ng ilang beses bago siya itinulak papasok sa banyo. Pagkatapos ay hinarangan niya ang pinto gamit ang isang upuan. Palabas siya, aksidente niyang natapakan ng karayom. Sa pasilyo, tatawag na sana siya ng pulis nang bigla siyang sumuka ng napakaraming puting plema na nagkalat sa carpet. Maya-maya ay bumagsak siya at ang kanyang katawan ay nagsimulang umikot sa nakakakilabot na paraan habang siya ay nagiging isang zombie. Sa sandaling iyon, napansin siya ng tatlong lalaki at sinubukang tawagan ng emergency service, ngunit tumalon sa kanila si Woo Chul at kinagat sila. Sa lobby, dumating si Bang Suk kasama ang kanyang team habang ang isang grupo ng mga tao ay nagsimulang sumigaw. Isang zombie ang lumitaw sa malapit at sinubukan ng team na tingnan siya, ngunit ang pasilyo ay biglang binahan ng mga bagong zombie na patuloy na nagsusuka ng puting likido. Agad na nagutos si Bang Suk ng ganap na lockdown. Sa restaurant, sina Sehong at Gyusong ay nanananghalian. Nagtataka siya kung bakit siya pinakasalan nito, kaya inamin niya na gusto niya ang matigas ang ulo nitong ugali kahit na madalas niya itong pinagalitan dahil sa hindi pagkompromiso. Gayunpaman, hindi niya ito masabayan at pakiramdam niya ay duwag siya. Kaya nakipaghiwalay siya rito. Dahil hindi komportable sa pag-amin na ito, nagpa siya si Sehong na tapos na ang tanghalian at umalis sila. Pagkatapos, dalawang masungit na estudyante ang humila kay So Yoon papasok sa restaurant at pinilit siyang bayaran ng kanilang mamahaling order ng sushi. Sa hagdan, papunta na si Yoon Sok sa kanyang pwesto nang makatanggap siya ng mga order sa kanyang radyo. Gayunpaman, ang malakas na static ay pumigil sa kanya na maunawaan ang mensahe. Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng maraming sigawan.
Sa labas, dumating ang mga bus na puno ng mga pulis at hinarangan ng gusali, hinihiling sa sinumang dumadaan na dumaan sa ibang kalsada. Sa lugar ng mall, nagtakbuhan ang mga natakot na lalaki at sinabihan ng mga tao na tumakbo. Di nagtagal, dumating ang mga zombie at nagsimulang umatake sa mga tao, kaya tumakbo ang mga tao palayo sa takot. Dalawang lalaki ang bumangga kay Yoon-hee at inihagis siya mula sa kanyang upuan, ngunit walang huminto upang tulungan siya. Narinig ni Sehong ang sigaw niya, kaya bumalik siya para tumulong kay Gyu-sung. Magkasama nilang iniupo si Yoon-hee pabalik sa kanyang upuan at tumakbo palayo sa paparating na grupo. Sa kasamaang palad, mabilis ang mga zombie at isa sa kanila ang nakapagpabagsak kay Sehong. Dumating si Yoon-sok sa tamang oras para dakpin ang zombie na ito at itapon palayo sa grupo. Naagaw ng atensyon ng nilalang dahil sa mga tao na kumikinang sa karatula at patuloy na inaatake ito na nagbigay sa grupo ng pagkakataong tumakbo palayo. Kahit saan sila tumingin, hinaharangan ng mga zombie ang mga pasilyo at kinakagat ang mga tao. Nagtago ang grupo sa loob ng tindahan ng mga gamit sa camping kasama ang iba pang mga nakaligtas. Nakita ni Sehong na inaatake si Bong-sok ng isang zombie at lumabas muli para tulungan siya, pagkatapos ay nagmadali silang pumasok sa tindahan para tuluyang i-lock ang pinto. Agad na nagsiksikan ang mga zombie sa mga dingding na salamin at humakbang palayo si Bong-sok sa takot na aksidenteng napatay ang mga ilaw. Agad na kumalma ang mga zombie dahil hindi na nila sila makita. Ibinalita ni Bong-sok sa grupo ang tungkol sa tawag mula sa isang terorista at sinubukan ni Yoon-hee ang kanyang radyo, ngunit hindi ito gumana. Biglang napansin ng mga zombie sa tindahan na may mga taong nakulong sa restaurant, kaya nagmadali sila papunta sa pintong iyon. Dahil hindi sila makakapasok, isang zombie ang sumuko at umungol, dahilan para gawin din ito ng lahat ng iba pang mga zombie. Ngayon, sila ay nag-coordinate at umatras upang sabay-sabay na salakayin ang pinto. Nang magsimulang mabasag ang salamin, pinatay ni Sehong ang ilaw sa kanyang telepono at nakita siya ni So-yoon na mabilis na pinindot ang lahat ng switch. Nagdilim ang restaurant, kaya nagsimulang gumapang palayo ang mga zombie. Sa sandaling iyon, isang screen ng advertising sa restaurant ang nagsimulang mag-play ng video. Dahil hindi matukoy ng mga zombie ang pagkakaiba, agad silang bumalik at nagtulakan sa isa't isa upang subukang maabot ang screen. Nang mabasag ang salamin, may gustong gawin ng grupo sa tindahan, ngunit sinabi ni Bong-sok na maaari na lamang silang maghintay. Pagkatapos ay napansin ni Sehong ang mga nakatayong karton at naisip na maaari silang maging pain, kaya inalok ni Yoon-hee ang kanyang electric wheelchair para ilipat sila. Itinali nila ang mga nakatayong karatula sa paligid ng electric chair at pinindot ang gear shift gamit ang isang hair tie, kaya kusang gumalaw ang upuan papunta sa koridor. Nang makita nila ito, agad itong hinabol ng mga zombie. Pagkatapos ay binuksan ni Sehong ang pinto at tinawag ang mga tao sa restaurant. Noong una, si So-yoon lamang ang may lakas ng loob na tumawid, ngunit ito ang nagbigay inspirasyon sa iba na sumunod sa kanya. Gayunpaman, natakot ang masungit na babae na magpatuloy at nagpasyang bumalik sa restaurant, kaya nagboluntaryo si Gyu-sung na sunduin siya. Kasabay nito, naabutan ng mga zombie ang upuan at sinira ang lahat ng mga karatula. Isa sa kanila ang umatras at inatake ang dalawa habang tumatawid sila. Itinulak ni Gyu-sung ang babae at binato ng mga bagay ang zombie para habulin siya nito. Sinamantala ni Sehong ang pagkakataon para dalhin ang babae sa tindahan. Sa isang sports shop, inilipat ni Gyu-sung ang ilang mga nakatayo bago nagtago sa likod ng mga damit. Pumasok ang zombie sa loob at nagpalipat-lipat sa mga nakatayo para maghanap ng makakain. Samantala, patuloy na sinusubukan ng mga zombie sa paligid ng upuan na kagatin ang karton. Sa wakas ay napagtanto ng isa sa kanila na hindi totoong tao ang mga ito, kaya nagsimula siyang umungol at ganoon din ang ginawa ng iba. Habang kinokopya rin sila ng nasa sports shop, napagtanto ni Sehong na ito ang paraan ng zombie para magbahagi ng impormasyon. Dahan-dahang umuunlad, ang zombie sa tindahan ay mula sa paggapang ay naging aktwal na nakatayo sa kanyang mga binti. Ngayon ay alam na niya kung paano maghanap ng isang bagay at mabilis na natagpuan si Gyu-sung na sumubok na tumakas. Hinarap siya ng zombie, ngunit natumba din siya kasabay nito, kaya patuloy na tumatakbo si Gyu-sung. Nang malapit na si Sehong, isa pang zombie ang tumalon sa kanya at kinagat siya. Gusto siyang tulungan ni Sehong, ngunit hinila siya ni Bong-sok at nilak ang pinto. Bumalik ang iba pang zombie at pinalibutan si Gyu-sung upang kainin siya. Nang sumapit ang gabi, ang mga nakaligtas ay natigil pa rin sa loob ng gusali na ngayon ay nasa ilalim ng quarantine. Pinag-uusapan sa mga balita ang isang gawa ng bioterrorism at isang lubhang nakakahawang virus na naging dahilan upang magtipon ng mga lokal sa paligid ng gusali upang magprotesta. 12 ng mga zombie ang patuloy na kumakatok sa mga pintuan sa harap, desperadong umuungol sa mga pulis. Sa tindahan, tinatawagan ng mga nakaligtas ang kanilang mga pamilya.
Nakatanggap ng tawag ang telepono ni Gyu-sung mula sa kanyang asawang si Sol-hee, kaya sinabi ni Sehong sa kanya ang masamang balita at ibinaba ni Sol-hee ang telepono upang aliwin ang kanyang anak na babae. Nakahanap si Yoon-suk ng ilang kagamitan na maaari niyang isuot sa kanyang likod para buhatin ang kanyang kapatid. Inisip ng grupo kung kailan sila maliligtas, kaya kinailangan ipaalam ni Bong-sok sa kanila na walang darating dahil naka-quarantine sila. Sinabi rin niya sa kanila na may bakuna na si Yang Chul sa kanyang sariling katawan, kaya kung mahuhuli nila siya, maaari silang lahat na mailigtas. Ibinahagi ni Sehong ang kanyang nakita sa VIP room na nasa ikatlong palapag. Ipinaliwanag din niya na ang mga zombie ay mabilis na nagbabago at lumikha sila ng isang network ng komunikasyon ng mucus. Posible na mabigyan sila ng peking impormasyon at binanggit ang pinomeno ng antmill. Kaya hinanap ito ni Soyeon online at galat na napatitig sa isang video ng mga langgam na tumatakbo ng paikot hanggang sa mamatay sila. Naisip ni Sehong na dapat ay may isang tao silang maglalabas ng espesyal na amoy at ang lahat ay may iba't ibang amoy para hindi sila makilala ng mga zombie bilang mga tao. Ginamit ng grupo ang mga kagamitan ng tindahan para protektahan ng kanilang mga katawan at isang dating atleta ng track ang nagboluntaryong maging pain, kaya binalutan niya ang kanyang sarili ng pabango. Pagkalabas niya, hinabol siya ng mga zombie at mabilis na tumakbo ang lalaki para magtago sa isang beauty shop. Umungol ang mga zombie para ibahagi ang amoy ng mga tao bago nila habulin muli ang lalaki, kaya sinimulan niyang basagin ang mga bote ng pabango kung saan-saan. Hinanap ng mga nilalang ang mga amoy sa halip na siya at bumalik siya sa tindahan ng mga gamit sa camping na may dalang maraming bote ng pabango. Gumawa ang grupo ng bakas ng pabango sa sahig at itinapon ang natitira sa ilang mannequin. Pagkatapos ay binalutan nila ang kanilang mga sarili ng antifreeze at iniwang bukas ang pinto. Pumasok ang mga zombie at hinalughog ang tindahan gamit ang kanilang mga ilong, kaya wala ni isa sa mga nakaligtas ang natagpuan. Nang sundan ng mga zombie ang bakas ng pabango papunta sa kabilang silid, tuluyan na silang lumabas ng tindahan. Sa mga pasilyo, palihim na naglibot ang grupo ng maingat hanggat maaari, ngunit aksidenteng nabangga ng dalagita ang isang zombie at nadapa na nakulong sa ilalim niya. Habang bumalik si Yoon-sok para tulungan siya, gumamit si Sehong ng lighter para paganahin ang mga emergency sprinkler. Nahalo ang tubig sa puting plema at iniwan ng mga zombie na paralisado ng ilang segundo. Pinabalik ni Yoon-sok ang babae sa grupo bago pa man lumabas ang mga zombie sa tindahan para labanan siya. Ipinagtanggol niya ang sarili sa abot ng kanyang makakaya habang karga ang kanyang kapatid sa kanyang likod. Naabot ng isang zombie ang babae, ngunit gumamit si Soyeon ng isang kamiseta para hilahin ito pabalik. Hinampas ito ni Sehong ng isang pamatay sunog at kinaladkad ang dalawang babae papunta sa elevator kasama ang iba pang mga nakaligtas. Patuloy na lumaban ang isang desperadong si Yoon-sok, ginamit ng husto ang kanyang pagsasanay upang maialis ang mga zombie sa daan at makatakas. Dalawang zombie ang naghagis ng kanilang kasamang zombie at binalaan ni Yoon ang kanyang kapatid sa tamang oras upang maiwasan ito. Natapos na pumasok ang nilalang sa elevator at inatake si Bong-suk, ngunit naabutan ng magkapatid at itinapon ng zombie bago tuluyang isara ang mga pinto. Samantala, tinatalakay sa mga balita si Yang Chul. Ang kanyang ama ay nagtrabaho para sa isang mahalagang universidad, ngunit nahuli siyang gumagamit ng pondo para sa kanyang research lab at nagsasamantala sa mga estudyanteng mananaliksik. Pagkalipas ng 4 na linggo, tinapos niya ang kanyang sarili. Nagtataka ang mga reporter kung ang pag-atake ng terorista ni Yang Chul ay may kinalaman sa paghihiganti. Nang makarating ang mga nakaligtas sa ikatlong palapag, binuksan ni Bong-sok ang banyo at nakita si Yang Chul na kalmadong nakatayo roon. Kaya inaresto niya ito. Sinabi ni Yang Chul sa grupo na ang paggamit ng tubig ay isang pagkakamali dahil kapag nag-evaporate ito, makakatulong ito sa network na mas mabilis na gumalaw sa hangin. Pagkatapos ay inanunsyo ni Bong-sok na kailangan nilang pumunta sa bubong upang mailigtas dahil tumanggi ang mga pulis na pumasok sa gusali dahil ang mga zombie ay itinuturing na mga pasyenteng may impeksyon at hindi dapat patayin. Mabuti na lang at ginabayan sila ni Yoon-sok papunta sa cargo elevator na tanging mga empleyado lamang ang nakakaalam. Habang dahan-daang umaakyat ang elevator, nag-text si Bong-sok sa kanyang team upang hilingin sa kanila na magkita sa bubong. Pinuri ni Yang Chul ang kakayahan ng atleta, ngunit naging pang-abala lamang ito upang ihinto ang elevator sa ika-9 na palapag. Biglang pumasok ang mga zombie at nagkagulo ng mapatay ang masungit na lalaki, ang atleta, at ang mga kawani ng restaurant. Nagpumiglas ang iba pang miyembro ng grupo upang itulak palabas ang mga nilalang at mahinahong lumabas si Yang Chul. Gulat na pinanood ng mga nakaligtas kung paano walang umatake sa kanya bago sumara ang mga pinto. Habang nagtatalo ang grupo kung ano ang gagawin. Nakarating ang elevator sa ika-30 palapag kung saan nakita nila ang isang zombie na may daladalang isa pang zombie para kutsain ang magkapatid. Dahil ayaw makipaglaban sa isa pang grupo, pinili ng mga nakaligtas na pumunta sa ikalawang basement kung saan naroon ang mga security camera.
Samantala, sumali si Seol-hee sa isang special team para halugugin ang sikretong laboratorio ni Young-chul. Maraming dokumento at kahon na puno ng mga nagyayelong unggoy. Nang mapansin ng isang opisyal na sira at walang laman ng isang kahon. Isang unggoy ang tumalon sa kanya at nilabanan siya para sa baril para lamang tumakbo palayo. Umatras si Seol-hee sa takot at aksidenteng nabangga ang isang kahon, dahilan para mabaliw ang mga unggoy sa loob. Di nagtagal, lahat ng unggoy sa silid ay nataranta at natamaan ng mga kahon kaya nabasag ang salamin. Nagawa nilang makatakas at tumakbo sa paligid ng silid para makahanap ng taguan. Natagpuan sila ng isang ahente sa kisame at nagpaputok, ngunit tumalon ang mga unggoy at kinaladkad ang kanyang katawan sa sahig. Pagkatapos ay ibinalot nila ang strap ng kanyang baril sa kanyang leeg at sinimulang sakalin siya. Kaya tinanggal ni Seol-hee ang strap para makalaya siya. Habang isa-isang napatay ang mga ahente, sinubukan ni Seol-hee na tumakas ngunit isang unggoy ang tumalon sa kanya at nagsimulang basagin ang kanyang helmet. Nagawa niya itong itulak ngunit kinailangan niya itong hampasin muli para maiwasan ito. Nang aatake na naman ang unggoy, binaril ito ng isang sundalo. Dahil dito, agad na natigilan ang lahat ng mga unggoy. Tumingin si Seol-hee sa isang tabla at natuklasan na ang lahat ng mga unggoy ay konektado sa kanilang napatay na nagkataong may numero 1. Sa gusali ng Dongwuri, nakarating ang mga nakaligtas sa parking lot. Napansin nila ang 3 zombie na magkakadikit sa kakaibang hugis at nagtaka kung sila ba ay nag-i-evolve muli. Maingat na lumihis ang grupo hanggang sa matapakan ng masungit na babae ang isang lata. Mabuti na lang at binuhat siya ng iba sa tamang oras kaya hindi siya nakita ng mga zombie. Nang marating nila ang control room, isinara nila ang lahat ng bintana bago tiningnan ang mga security camera. Naalala ni Sehong na alam ni Young-chul ang tungkol sa mga kasanayan ng atleta, ngunit dahil nasa banyo siya, nangangahulugan nito na nakikita niya ang anumang nakikita ng mga zombie. Natagpuan siya ng mga camera sa 2 palapag kung saan siya naghanap ng isang bagay at huminto lamang upang isynchronize ang kanyang paningin sa mga zombie. Kalaunan ay natagpuan niya si Woo-chul na alam ni Sehong na unang nahawa. Iniabot ni Young-chul ang kanyang kamay at kinagat ito ni Woo-chul dahilan para bumagsak siya. Habang nangingisay at nag-mutate si Young-chul, nanigas at umungol ang mga zombie habang nakatanggap sila ng mga bagong impormasyon. Sinabi ni Bangsok na ito na ang kanilang pagkakataon para pumunta sa 2 palapag, kaya nagpa siya si Yoon-hee na manatili kasama ang mga camera upang magpadala sa kanila ng mga direksyon sa telepono. Dinala ng grupo ang mga ito sa 2 palapag nang hindi inaatake dahil nagyayelo pa rin ang mga zombie. Madali nilang natagpuan si Young-chul at binuhat ito dahilan para sumigaw ito bilang protesta. Agad na nagising ang mga zombie at hinabol sila, kaya tumakbo ang grupo upang magtago sa pinakamalapit na opisina. Nang huminto ang mga zombie sa mga pintuang ito, pinagmasdan ni Sehong ang gumagalaw na mga mata ni Young-chul at napagtanto na nakikipag-usap siya sa kanila, kaya tinakpan niya ito at inanunsyo ang kanilang pag-alis. Nahulog ang loob ni Young-chul at pinapunta ang mga zombie sa labasan. Kaya ngayon ay wala ng tao sa mga pasilyo. Sinabi ni Sehong sa iba ang tungkol sa kapangyarihan ni Young-chul kaya mula ngayon ay mag-uusap na lamang sila sa group chat. Habang naglalakad ang grupo sa mga pasilyo, patuloy na nagpapadala si Yoon-hee ng mga text na nagpapahiwatig kung saan susunod na pupunta. Nang makarating sila sa 4 na palapag, napagtanto ni Bangsok na babalik sila sa control room at nagreklamo ng malakas, sinasabing dapat nilang iwanan si Yoon-hee at pumunta na lang sa bubong. Narinig ito ni Young-chul at ipinadala ang mensahe sa mga zombie na sapat na ang pag-evolve para magamit ang mapa sa computer. Galit na hinawakan ni Yoon-sok si Young-chul para pigilan ito ngunit huli na ang lahat. Nang subukang ilayo niya ito, tinutukan siya ni Bangsok ng baril at ipinaalala sa kanya na dapat nilang protektahan ng bakuna para iwanan niya ang kanyang kapatid. Binitawan ni Yoon-sok si Young-chul ngunit tumakbo pa rin. Habang napapalibutan ng mga zombie ang control room. Kinuha ni Sehong ang baril mula kay Bangsok at sinabing hihintayin nila ang pagbabalik ng magkapatid. Hinawakan siya ng isang nakaligtas mula sa likuran at pinahulog ang baril, kaya kinuha ito ni Bangsok at hinampas siya gamit ito. Pagkatapos ay pinilit niya ang lahat na magsimulang maglakad papunta sa bubong. Tinawagan ni Yoon-sok si Yoon-hee para sa mga direksyon kung paano siya mailigtas. Gayunpaman, nilinlang siya ni Yoon-hee na makapasok sa elevator nang walang access sa basement. Nagpaalam na siya sa huling pagkakataon bago pumasok ang mga zombie at pinatay siya habang si Yoon-sok ay nagkaroon ng breakdown. Ilang minuto ang lumipas, lumuhad si Young-chul at nagsimulang umiyak. Nakatanggap ang grupo ng mensahe mula kay Yoon-sok na nangangakong papatayin si Young-chul bilang paghihiganti at sinasabing hindi makakalabas ng buhay ang mga nakaligtas. Pagkatapos ay nagsimulang tumawa si Young-chul. Matapos protektahan ang kanyang mga braso gamit ang tape at kumuha ng kutsilyo, pumunta si Yoon-sok sa pasilyo at sinimulang patayin ang mga zombie ng walang awa.
Nakarating siya sa isang opisina at tiningnan ng mga kamera para mahanap ang lokasyon ng mga nakaligtas na ipinalabas niya sa PA system. Di nagtagal, natagpuan sila ng isang zombie at hinarap si Bangsok na tumugon sa pamamagitan ng pagbaril dito. Isang lalaki ang nagpahayag ng kanyang pagkukunwari dahil sinabi ni Bangsok na mga pasyente ang mga ito. Kaya binaril siya ni Bangsok sa binti. Nang marinig ang paparating na grupo, nagtago si Bangsok kasama si Yang Chul sa isang tindahan, naiwan si Sehong at ang dalawang dalagitang babae na tumakas ng mag-isa. Nakinig si Bangsok sa ungol ng mga tao habang tumatawid sila sa koridor at naghintay hanggang sa makaalis sila bago lumabas kasama si Yang Chul. Gayunpaman, naroon pa rin ang mga zombie at natutong manahimik para gumawa ng bitag. Inatake nila si Bangsok at nagkaroon ng away habang ginagamit niya ang kanyang pagsasanay sa pulisya para lumaban sa kanila. Sinamantala ng mga babae ang butas na ito para mahuli si Yang Chul at kaladkarin siya palayo. Pagkatapos ay kinuha ni Bangsok ang kanyang baril para barilin ang mga zombie, ngunit ang ingay ay nakaakit ng mas maraming nilalang. Nang sinubukan niyang tumakas, hinawakan ng sugat ang lalaki ang kanyang bukong-bukong para matumba siya at hindi siya mabaril ni Bangsok dahil naubusan na siya ng bala. Mabilis silang pinalibutan ng mga zombie para patayin silang dalawa. Sa isang bodega, itinali ni Sehong si Yang Chul sa isang istante gamit ang tape. Pagkatapos ay tinext niya ang mga babae. Ipinaliwanag na kukunin niya ang telepono ni Bangsok para tawagan ang rescue team. Dahil ang ibang mga nakaligtas na nasa group chat ay naging mga zombie, tiningnan ni Yang Chul ang text gamit ang kanilang mga mata at nalaman ang plano. Nagkaroon ng breakdown ng masungit na babae at humingi ng tawad kay So Yoon na humiling sa kanya na gawin ito pagkatapos nilang makatakas. Samantala, ipinaliwanag ni Sol sa Special Forces na ang mga nahawa ay hindi na magagamot dahil ang mga nerve cell ay hindi na kailanman gumagaling. Sinabi rin niya sa kanila na ang pagpatay sa unang zombie ay pumipigil sa lahat ng iba pa. Nagpa siya ang mga opisyal na tawagan ng security company ng gusali upang makakuha ng access sa mga kamera upang hanapin ang unang nahawa. Pagkatapos ng mahabang paghahanap, nalaman nila na si Woo-chul ang unang naging zombie. Maingat na naglakad si Sehong, natagpuan ni Sehong ang telepono at tinawagan ng Special Forces upang ipaliwanag ang nangyari. Nagpa siya ang mga ahente na hatiin ang rescue team upang makuha ng kalahati sa kanila ang bakuna at ang kalahati naman ay mahabol si Woo-chul. Matapos makalayo si Sehong, nabunyag na may isang zombie sa sahig na buhay at narinig ang lahat. Kaya alam din ito ni Yang Chul. Lumapag ang rescue team sa bubong at bumaba na napatay ang ilang zombie na nakaharang. Gayunpaman, nagpadala si Yang Chul ng isang buong kawan upang harangan ng isang koridor at ang isa sa mga rescue half ay agad na natalo ng napakaraming zombie. Sa storage room, natuwa ang mga dalagitang babae dahil nakarinig sila ng katok at isang boses na nagsasabing ito ang rescue team. Gayunpaman, nang buksan nila ang pinto, natuklasan nila na nakakapagsalita na ang mga zombie. Madaling itinulak sila ng mga nilalang para biglang pumasok at palayain si Yang Chul. Inihagis ng masungit na babae si So Yoon sa isang zombie bilang pang-abala at sinubukang tumakas. Ngunit nabangga niya ang isa pang nilalang at bumagsak. Mabilis na nagbagong anyo si So Yoon at pinilit ni Yang Chul na patayin ang masungit na babae. Nakarating ang kalahati ng rescue team sa isang pasilyo na puno ng mga zombie at pagkatapos ng maraming pakikibaka, nagawa nilang patayin silang lahat kasama si Woo-chul. Akala nila tapos na, ngunit lumitaw ang kanilang mga kasamahan sa zombie na may kasamang isang grupo para sa isa pang labanan. Sa kasamaang palad, mabilis din silang natalo. Sa laundry room, nagtago si Sehong habang pinapanood niya si Yang Chul na naglalakad kasama ang kanyang hukbo ng mga zombie. Biglang lumitaw si Yoon Sok at sinimulang patayin ang mga nilalang na sa hindi malamang dahilan ay ayaw lumaban. Napagtanto ni Yang Chul na si Yoon Sok ay nababalutan ng napakaraming dugo at mucus ng zombie kaya hindi na nila siya nakita bilang tao, kaya't direktang binigyan niya sila ng utos. Habang sinusubukan ni Yoon Sok ang kanyang makakaya upang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa isang grupo. Ibinagsak ni Sehong si Yang Chul na may dalang ilang kahon at ibinalot ang isang cable sa leeg nito na pagkatapos ay itinali niya sa isang istante. Tumawag si Yang Chul ng tulong sa kanyang hukbo, kaya pinakawalan ng mga zombie si Yoon Sok upang iligtas ang kanilang pinuno. Ngayon, may pagkakataon si Yoon Sok na patayin ng natitirang ilang zombie sa silid at naghanda ring patayin si Yang Chul, ngunit pinigilan siya ni Sehong at ipinaalala sa kanya ang bakuna. Galit na sinimulan siyang sakalin ng galit na si Yoon Sok, ngunit hinabol niya si Yang Chul. Biglang may gumalaw sa likuran ni Yoon Sok at nagulat siya nang makita ang kanyang kapatid na babae. Na nakakalakad na ngayon dahil isa na itong zombie. Tumakbo si Yoon Sok upang makipag-ugnayan muli sa kanya, ngunit kinuha ni Yoon ang kanyang kutsilyo at sinaksak siya hanggang sa mamatay. Natagpuan ni Yang Chul si Sehong na naghagis sa kanya ng imbitasyon dahil napagtanto niyang siya ang nagpadala nito. Si Sehong ang nagulat sa maruming gawain ng kanyang ama at narinig ni Yang Chul na binanggit niya ang pangalan nito sa telepono.
Gayunpaman, inakala ni Yang Chol na ang insidente ay sanhi ng hindi pagkakaunawaan. Kaya naman gusto niyang pag-ugnayin ang lahat ng isipan ng sangkatauhan. Nagulat si Sehong nang makitang umiiyak si Yang Chol, ngunit bago pa man siya makapag-react, biglang pumasok ang mga bagong ahente at nagmadali siyang magtago. Dinakip ng mga lalaki si Yang Chol at nakita si Sehong, ngunit umalis nang wala siya. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, tumakbo siya upang magtago sa bodega at ang mga zombie ay hindi umalis sa kanyang pinto. Pagkatapos, tinawagan ni Solhi si Sehong at ikinwento ang tungkol sa mga unggoy. Napagtanto ni Sehong na ang pangunahing unggoy ay hindi ang unang nahawa, ito ang kumokontrol sa lahat ng iba pa. Tumakbo si Solhi upang sabihin sa kanyang mga amo na dapat nilang patayin si Yang Chol, ngunit tumanggi silang patayin ang bakuna. Nang malapit nang makarating ang escort team sa bubong, lumitaw ang mas maraming sundalong zombie at mabilis na pinatay ang lahat ng mga ahente. Pagkatapos ay dinala ni Yang Chol ang kanyang kawan sa bubong upang patayin din ang lahat ng mga ahente na naroon. Ngayon ay maaari na silang umalis sa bubong sa pamamagitan ng pag-slide pababa sa isang cable at direktang lumapag sa parking lot, kung saan ginamit ni Yang Chol ang telepono ng isang sundalo upang tawagan ng pinuno at magpanggap na matagumpay ang pag-aresto. Sumakay sila sa isang van at sa wakas ay umalis sa gusali. Sa kalye, pinakawalan ni Yang Chol ang kanyang hukbo ng mga zombie sa mga nagpoprotesta at mga pulis sa paligid ng gusali. Ginalaw pa niya ang isa sa mga boss upang buksan ang harang at ikalat ang kaguluhan. Sa bodega, naghanda si Sehong ng isang mannequin gamit ang kanyang jacket bilang pain. Habang sinusundan ng mga zombie ang amoy na iyon, tumakbo siya palabas at nagtago muli sa laundry room. Nang maalala na hindi inatake si Yunsok, ninakaw ni Sehong ang isang jacket mula sa isang patay na nilalang at isinuot ito. Nang may zombie na naghahanap sa kanya, nakita siya nito bilang isa pang zombie at umalis. Habang lumilikas si Solhi kasama ang kanyang mga amo, nakatanggap siya ng tawag mula kay Sehong na nakalusot at gustong malaman ang lokasyon ng kalaban. Nagmadaling bumalik si Solhi sa tolda at siya na lang ang naghanap sa footage. Ninakaw ni Sehong ang isang kotse at sinundan ng direksyon ni Solhi para hanapin si Yang Chol. Na umiwas sa sasakyan sa tamang oras. Pinapunta ni Yang Chol ang mga zombie para palibutan ng kotse kaya mabilis na pinatakbo ni Sehong ang sasakyan para itaboy sila. Nabangga niya ang isa pang sasakyan at kinailangan niyang tumalon palabas bago tumalon ang mga zombie sa hood. Nang mapansin ni Yang Chol ang kanyang pagbabalat kayo, pinapunta niya ang mga zombie para habulin ito. Agad na hinubad ni Sehong ang kanyang jacket at nagulat nang makita ang mga zombie na bumubuo ng ant-mill phenomenon sa paligid nito. Isang nalilitong si Yang Chol ang sumubok na mabawi ang kontrol sa kawan ngunit wala siyang nagawa. Pinilit niyang dumaan at narating ang gitna para kunin ang jacket, dahilan para bumagsak ang buong kawan. Nang magising sila, muli silang gumalaw gamit ang kanilang mga apat na paa. Na nangangahulugang na-reset na ang kanilang ebolusyon. Nang mapansin ito, inatake ni Sehong si Yang Chol na madaling napabagsak siya. Gayunpaman, ito ang kanyang plano at mabilis na gumulong sa ilalim ng isang boss na may karatula na may malalaking mukha. Inakala ng mga zombie na totoong tao na naman ang mga karatula, kaya tumakbo sila patungo sa boss at itinulak si Yang Chol sa apoy. Habang desperadong sinusubukan niyang patayin ang apoy, ginaya ng mga zombie ang kanyang mga galaw. Bigla silang natigilan, ibig sabihin ay patay na si Yang Chol. Habang nakatitig sa mga nakakatakot na estatwa, tinawagan ni Sehong si Solhi na kinumpirma na ang mga zombie sa bawat lokasyon ay nagyelo rin. Pagkaalis ni Sehong, gumalaw ang isa sa mga zombie. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.